Muli mag-e-explore ako at iimbestigahan ng isang abandonadong punerarya dito sa Pampanga. Ang Punsalan Abandoned Funeral Home. Meron ba kaming kasama ngayon dito? Ngayon, pwede ba namin malaman kung nasaan kang kwarto o lugar? Diba? Ilan po kayo nandito ngayon? 7. May elemento ba dito? Meron? Ang abandonadong punerarya na ito ay matatagpuan sa San Fernando, Pampanga. At ayon sa mga kwento, pagkalugi daw ang naging dahilan kaya ito isinara at naabandona. At simula daw ng maabandona ito, marami ng kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. Ito po ba yung mga sinasabi ng mga tao na may nagpapakita dito at nagpaparamdam? Yung nagpaparamdam, yun, madalas yung mga pinto, hinano nila. Buksan nila patapos malasong sarado nila. Patapos yung tinitignan ko, walang tao, walang ano. At ang madalas daw na magparamdam at magpakita dito ay yung spirito daw ng bata. Yung anak ko kasi yung bunso, yun, nakakita na siya dito, bata. Pero ang pinaka nakakatakot at nakakakilabot sa lahat ay may itim na anino daw dito na pagala-gala. May nakikita kayo? Ay, yung alinaw lang. Yung mukha, wala akong nakikita. Yung naglalakad, meron din sa danan. Pagdating ko sa lokasyon, sinimulan ko na kagad na mag-explore. So, dito sa baba, ito yung unang palapag dito sa abandonadong Borbe. At nang pumasok ako sa unang kwarto, mapapansin mo na kagad yung pagkaluma nito. Then, mapapansin mo din dito talaga na matagal na rin talaga itong abandonado kasi makikita mo yung mga pader, mga malikabok. At nang pasukin ko yung katabing kwarto nito, ito pala yung garahe ng punerarya. Sa tingin ko, garahe to. At nagbabagsakan na din yung mga kisame. At pakinggan nyo itong mabuti dahil habang ine-edit ko itong video na ito, may mga naririnig akong tunog na hindi ko narinig nung time na nag-i-explore ako. Medyo creepy lang dito kasi alam niyo naman abandonadong Borbe. Dito dinadala yung mga pumanaw, sama dito. Minsan dito din binubuhay kasi funeral homes to. At hindi lang yan yung mga narinig ko habang ine-edit ko itong video. Dahil habang kinukuhanan ko yung kisame dito, may narinig ako na parang bumulong malapit sa tabi ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Dahil hindi ko nga ito narinig nung time na nandito ako, nagpatuloy lang ako na mag-explore. So ito, dilim dito. At nang pumasok ako dito sa may gate, ito pala yung paakyat sa second floor. Ito yung bakit sa second floor. At habang naglalakad ako papunta sa second floor, may nakita akong mga nakatambak sa ilalim ng hagdanan. Hindi ko alam kung anong mga kahoy na to. At nang lapitan ko ito, isa pala itong kabaong. Meron ditong kabaong. Puro bote, tas may kabaong. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore para pumunta sa second floor. Pero nasa hagdanan pa lang ako. Oh! Putikan paniki kami, mga paniki dito. May nagliliparan ng mga paniki. At sa gilid naman ng hagdanan ay may mga banga akong nakita. May mga paso dito. At ito daw yung pinaglalagyan ng mga abo ng mga nakremate. So tarakit tayo. At nang makakit na nga ako sa second floor, pumasok na kagad ako sa unang kwarto nito. Hindi ko alam kung anong kwarto to. Pero ang creepy. Creepy dito. At nang pasukin ko yung isa pang kwarto dito, napakalawak sa loob nito. Siguro itong second floor na to. Dito binubuhol yung mga patay. Mas madaming kwarto. At nang makarating ako sa bandang gitna nito, may nakita pa akong mga kwarto. Yan, puro kwarto dito. At nang pasukin ko yung isa sa mga kwarto dito, napakalawak din sa loob nito. Lawak. Medyo creepy lang. Kasi di ba pagka movie, nakakatakot talaga sa madaming patay. Nagpatuloy lang ako na mag-explore sa loob nito hanggang sa makita ko itong maliit na kwarto na may kalendaryo na nakasabit sa pinto. So possible, ito yung huling kalendaryo dito bago ito ma-abandon. At sa loob naman nito ay may mga nakatambak pang mga gamit. Mga PVC pipe para sa kuryente. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore para puntahan pa yung ibang mga kwarto. At nang makarating ako dito sa bandang gitna ng second floor, bigla akong napahinto sa nakita ko. Nasilip dun oh. Dun sa baba. Pababa. Sumilip. Putik yan. Kilabutan ako. Inisip ko na lang na baka namalikmata lang ako. Kaya tinuloy ko lang na mag-explore. So sabi nila 3 palapag to tapos puro kwarto. Ba't ibang kwarto? So
Siguro ito naman, opisina na to. At nang pasukin ko ito, may mga cabinet sa loob nito. Itong kwarto na to, kung di ako nagkakamali, baka office to. At nang pasukin ko naman yung katabing kwarto nito, Itong craving kwarto. Tingnan mo, may salamin po. Dapat itong salamin na to, tinatanggal nila to sa pintuan. Dapat hindi nakaharap sa pintuan yun. at habang nandito ako sa kwarto na ito ay may narinig akong kalabog. Ikaw yun? Pero nang tanungin ko yung kasama ko kung siya ba yun, hindi naman ito kumibo. Creepy. Kaya lumabas na ako dito at nagpatuloy na mag-explore. So guys, kanina bago ako pumasok dito, pagpunta ko doon sa may pintuan, meron ako nakita nakasilip dito. Sa totoo lang guys, natatakot ako. Kinakabahan ako na hindi ko malaman yung kilabot ko. Kinikilabutan ako sa mga sa ulo ko. Kinakabahan talaga ako at kinikilabutan sa lugar na ito dahil pakiramdam ko talaga ay may kasama ako dito na hindi ko nakikita. At nang i-review ko na nga yung video kung saan ako may nararamdaman, ito yung nakita ko. Kinikilabutan ako sa mga sa ulo ko. Pagmasdan nyo itong mabuti. Kinikilabutan ako sa mga sa ulo ko. Kinikilabutan ako sa mga sa ulo ko. Kinikilabutan ako sa mga sa ulo ko. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore at nag-decide na ako na umakyat na sa 3rd floor. At pagdating ko nga dito sa ikatlong palapag, Guys, merong swimming pool dito. may nakita akong isang maliit na swimming pool. At sa gilid naman nito ay may isang maliit na bodega. At nang tignan ko yung loob nito, may mga nakatambak ditong mga gamit sa burol. Hindi ko alam kung ano to, pero parang lagay ng mga ilaw. At sa patuloy na pag-explore ko dito sa 3rd floor, pumunta naman ako sa dulong bahagi nito. At nang may nakita akong isang maliit na kwarto, sinubukan kong pumasok dito. Pero nasa pinto pa lang ako, biglang nag-iba yung pakiramdam ko. Sakit na ang ulo ko. Bigla akong nakaramdam ng pagsakit ng ulo. At hindi ito magandang senyales dahil ang ibig sabihin nito ay may espiritu or entity sa paligid. Kaya sinubukan ko na kausapin sila. Mag-explore lang po ako. Wala akong intention na gambalain kayo. Gusto ko lang po mag-explore. Saglit lang naman po ako. Hindi naman po ako magtatagal. Pero pakiramdam ko talaga ay may lumalapit sa akin. Guys, nararamdaman ko lumalapit sila sa akin. Sumasakit yung ulo ko ng sobra. At dahil hindi na nga maganda yung pakiramdam ko sa lugar na ito, nag-decide na ako na umalis na dito at bumaba na sa 2nd floor para umpisahan na ang investigation. So ngayon, nandito na tayo sa 2nd floor dito sa loob ng abandonadong morgue. At nang nandito na nga kami sa 2nd floor, inumpisahan na namin ang investigation. Magandang gabi po. Ako nga po pala si TUB. Kung meron kaming kasama ngayon, pwede po ba kayong lumapit sa amin? Lapitan niyo yung mga aparato na nilapag namin dito. Kanina habang nag-i-explore ako, meron akong nakitang babae dito sa may hagdanan papunta sa morgue. Kung nandyan ka, pwede bang dumaan ka ulit dyan? O kaya magpakita ka sa amin. Kung hindi mo kaya magpakita, hindi mo kayang galawin yung mga equipment namin, pwede kang magpatunog, gumawa ng ingay na maririnig namin na mag-i-indicate na nandito ka sa lugar na ito. Pwede mo bang gawin yon? Naghintay lang kami kung may ilaw ba o tutunog sa mga equipment namin. Pero lumipas ang ilang minuto, wala kaming nakuha kahit isang response. Bubukas kami ng isang aparato dito, pwede po kayo makipag-usap sa amin dito. Kaya naisip namin na buksan na yung spirit box para dito na kami makipag-usap at makipag-communicate. Meron ba kaming kasama ngayon dito? Meron. Babae. Babae. Pwede ba namin malaman kung nasaan kang kwarto o lugar? Andito ka ba sa morgue ngayon? At nang tanungin namin kung nasaang lugar ba siya, biglang sumagot yung spirit box. Sa baba. Oo, Nasa baba. sa baba. Lalaki nagsalita sa baba. At dahil may mga sagot na kaming nakukuha, nagpatuloy lang kami na magtanong. Okay lang ba na nandito kami? Hindi. Ilan po kayo nandito ngayon? At nang tanungin namin kung ilan ba silang nandito, ito yung nakuha naming sagot. 7. 7? Oo. At nang tanungin ko kung may elemento ba dito, May elemento ba dito? ito naman yung nakuha naming sagot. Meron? Nagtanong ako kung gusto ba nila na bumaba kami sa may morgue para doon na kami mag-investigate at makipag-usap. Gusto mo ba na bumaba kami? Pero lumipas ang ilang sandali, wala kaming narinig na sagot sa spirit box. Ganito, maglalaro tayo. Kaya may naisip akong idea. Kung gusto mo na bumaba kami, o kung gusto mo ako mag-isa sa baba, bababa ako. Basta ang gawin mo, patulugin mo at pailawin yung
music box na nandyan sa baba o kaya yung REM pad. Kapag pinatunog mo yan, bababa ako dyan mag-isa. Naghintay lang kami kung may mag-response ba gamit yung mga equipment namin. Pero lumipas ang ilang minuto, wala kahit isa dito ang umilaw at tumunog. Kaya sinubukan ulit namin na magtanong. Okay lang ba sa'yo na bumaba kami at doon kami mag-investigate? At maya-maya lang, ito na yung nangyari. Baba! Oh, Yan na. So gusto mo na nandiyan kami sa baba, gusto mo bumaba kami dyan. At nang tanungin ko sila kung gusto ba nila na bumaba kami, bigla ulit tumunog yung REM pad. Sabi ko kanina, ito din. Hindi, malayo ako. Hindi naman, lapit ko, hindi tumutunog ko. At dahil nga gusto nila na bumaba kami sa may morgue, nag-decide na kami na puntahan ito at doon na ituloy ang investigation. Nandito na kami sa baba. May gusto ko bang sabihin sa amin? Ba't gusto mo kami bumaba dito? At nang nandito na nga kami sa may morgue, binuksan na ulit namin yung spirit box. pwede kang lumapit sa amin dito? At pakinggan nyo itong mabuti dahil ito yung unang sagot na nakuha namin sa spirit box. Ang lalaki yun. Laki ng boses. Ang lalaki yun. Laki ng boses. Diyan mismo. Oh, dyan mismo, no? Nandito siya. At patuloy lang ako na magtanong para makakuha pa ng iba pang impormasyon. Nandito ko ba sa loob ng morgue? Pero parang nagiging mailap na yung pagsagot nila. May gusto ka bang sabihin sa amin? Meron, parang meron eh, no? At nang tanungin namin kung ano yung pangalan niya, Anong pangalan mo? wala na kaming nakuha na sagot. Hindi na rin kami magtatagal dito sa lugar na to, aalis na din kami. Kaya nag-decide na kami na itigil na ang investigation. So kung umabot ka dito sa dulong video na to, maraming salamat sa inyo, sa suporta ninyo. And then huwag natin kalimutan suportahan si Jayski, YouTube channel niya. Subscribe kayo sa kanya. Punod tayo ng video niya, and then mag-comment kayo doon na maraming salamat. So ayun, hanggang sa susunod na video, kita-kits na lang ulit tayo. Bye-bye.